Hey yo, what's up sa inyo mga kapengyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video. Maski pala si Boss Toyo at si Boss Barat kasi si Boss Parak nagkainitan din sa comment section about sa bangko. Na kung saan mga kapengyo, alam naman natin na si Boss Parak para nga siyang hirap tumanggap ng pagkakamali, pinilit pa rin niya dito kay Boss Toyo about nga sa paglalagay ng pera sa bangko. No, na kung saan si Boss Toyo, ang sinasabi nga niya much better kung naglalagay tayo ng pera sa bangko para at least pag kailangan natin ito in the future mabibigyan at matutulungan tayo para mag-loan. Pero ang katuwiran naman ni Boss Parak, tatayuan niya kung anong araw ang kanyang sinabi, no? Dahil nga para daw sa kanya much better daw na hindi naglalagay sa bangko ng pera. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin yan dito kay Makagago. What's up, men? Naglabas po si Boss Parak o si Boss Barat ng napakagandang content regarding sa bangko. Yes, kung saan, alam ko to, naalala ko yan. po ang mga negosyante na malalaki ang savings. Tag-ina mo ka. Now, sabi daw ni Boss Parak, kapag daw ikaw ay negosyante, for sure hindi malaki ang pera, ang savings mo sa bangko. Dahil isa kang malupit na negosyante, wala dapat laman ng bangko mo. Tapos kasi, kung isa ka daw negosyante at malaki ang pera mo sa bangko, tanga ka daw. Okay ka lang? O tayo, itsura pa lang na MG, pang-asar na. Oo nga naman mga kapengyo, alam nyo sa totoo lang, nagtataka rin ako dito kay Boss Parak Bakit naman hindi mo ilalagay yung pera mo sa bangko, lalo na kung milyon-milyon na ito? At alam mo naman sa Pilipinas kung gaano kahirap magdala ng pera, 100,000 nga lang, baka mapag-interesan ka na pag natiktikan ka na may dala-dala kang pera. Diba? Unlike sa bangko, pagka kunwari na-hold up ka, at nakuha yung mga credit cards mo, pwede mo kaagad na i-report yon, no? Para mag-lock yun at hindi ka manakawan. Unlike yung may dala kang cash, isang tutok lang sa'yo, delikado ka, di ba? Putang ina, okay ka lang ba? Paano mga kahombre ko na naging tangang isang negosyante na nag-iipon sa kanyang bangko? Gano'n ka ba? Kasi alam nyo mga kahombre ko kung bakit? Mas kailangan mo na mas maganda ang track record mo, no? Ang movement ng pera mo sa bangko para makapag-loan ka. Tama. Ha? Kailangan mo yun para sa expansion ng negosyo mo, yung loan. Kailangan mo ng kotse, ng truck para sa negosyo mo. You can use that para makapag-loan ka sa bangko and to help you and your business. Tama rin naman, no? Alam nyo, agree ako dito sa sinasabi ni MG na kung saan para matulungan ka rin ng bangko. Kasi hindi naman lahat ng time kaya mo sapuhin, no? Lalong-lalo na pagka sa negosyo mo habang lumalaki yan, dumadami rin yung mga taong pinapasahod mo at yung ibang tao naman na talagang magagaling at lihitin mong sayo, nai-increasean din, no? So, kumbaga, expenses, dumadagdag, no? Kumbaga, habang nagdadagdag ka ng negosyo, padami ng padami yan, which is kailangan mo maging katuwang ang bangko talaga, no? Bukod doon sa pagpapaloan ng bangko, pagka nakalagay naman din ang pera mo ron, no? Hindi rin naman totaling natutulog kasi kahit papaano tumutubo ng maliit yon. Kahit papaano nakakatulong pa rin yon, no? At saka pangalawa, mas mabilis kang aryahan ng bangko pagka meron ka talagang savings. Yun po yung real talk dyan. Now, kung wala kang magandang statement sa bangko mo, wala kang magandang movement sa bangko mo, do you think magkakaroon ka ng mga ganyang amenities? Yes. Alam mo sasabihin sa'yo ng bank? Alam mo sasabihin sa'yo? Alam nyo na. Putang ina mo, Parak! Sa sobrang inis niya sa'yo. Pwede ba naman yan? Anong klaseng utak meron ka, men? Negosyante ka nga ba talaga? Paano ka naging negosyante tas ganyan yung utak mo? Sabi... Totoo yan mga kapengyo, no? Kasi alam nyo naman, kahit ako rin dito sa Taiwan, nagnenegosyo ako, no? Talagang kailangan din, malaki rin ang puhunan mo. At syempre, bukod doon, may savings ka. Para at least, kailangan mo rin ng katuwang talaga. If ever na mangailangan ka, hindi mo na kailangan mangutang ng pera sa ibang tao na which is mahihindian ka. Unlike sa bangko na pag maganda yung record mo, talagang matutulungan ka nila kahit sa maliit na interest lamang. Po ni Parak, pagka daw mas maraming pera ang tao
o ang negosyante sa bangko, bumababa daw ang value nito dahil sa inflation. Ay, hindi hindi. Ang ibig mong sabihin, kapag ang piso ay piso, pag bumaba yung inflation rate na pinagsasabi mo, ang piso ay magiging 50 cents? Oo. Makakain ko sa'yo itong... Never mangyayari yon at never din babawasan ng bangko ang pera mo. Ikaw lang mismo sa sarili mo kung babawasan mo yon, no? Pero ano nga mas tumutubo pa nga. Kahit sa maliit na halaga lang, at least ay kita mo nag-grow pa rin yung pera mo. Bukod sa makaka-loan ka pa. Oh my God, mapapakain ko sa'yo itong calculator. Sino ba naman mga kahombre ko ang magiging abnoy, na hindi papangalagaan ng kanilang bangko? Lalo na mga kahombre ko. At sa panahon ngayon, uso rin ang mga pagnanakaw. Hindi lang po para maganda yung movement mo, kundi... Yun, ito yung sinasabi ko. Lalong-lalo na sa Pilipinas, mga kapenyo. Totoo po yun, real talk yun. Napakadami magnanakaw ngayon, no? At saka, ang hirap nun, dala-dala mo yung pera, lalo na kung nasa bag lang, di ba? Kahit pa sabihin natin nakasasakyan ka, pagka hinold up kayo dyan, pagka tinutukan na kayo ng baril, may magagawa pa ba kayo? Ibibigay mo na yun, syempre. Pag hindi mo binigay yun, kapalit din ang buhay mo. Para safe din ang pera mo, naintindihan nyo? At kahit kailan, Parak, yung mga gumagawa lang ng ganyan na move tulad ng sayo ay mga ilegalista. Ibig sabihin nun, iwini-withdraw nila ang pera nila sa bangko at itinatago nila kasi takot sila na habulin sila ng bangko. Kasi meron silang kasalanan sa gobyerno. Kung ikaw ay walang tinatago, so yan mga kapenyo na pag hinalaan tuloy siya ni Makagago ngayon na may ginagawa siyang illegal, na which is talagang medyo alam nyo yun, nabubutasan na rito si Boss Parak talaga, no? Nakikita na yung mga baho talaga niya. At sobrang legalista ka, ibig sabihin, hindi ka dapat matatakot sa bangko. Oo. You should be super friendly to the bank. Always, yes, lalo na negosyante ka. So yan, hindi na po natiis ni Boss Toyo, mga kahombre. Eto na mga kapenyo Speaking of Boss Toyo, eto yung sinasabi ko nga sa inyo, no? Pakinggan natin. Sumagot si Boss Toyo. Medyo matagal na tong issue na to. Sumagot na, baka nakita ko lang to. Hindi bro, hindi katangahan yon. Ang tawag doon ay stable na yung tao. At di niya need ilabas lahat ng pera niya sa bangko. Yan yung idea na yan, para lang yan sa mga nagsisimula na magnegosyo. Kasi nagpapalaki pa sila, sobrang labo ng iniisip mo, Papa. Hindi na nakatiis si Boss Toyo. Kita nyo mga kapenyo kahit mismong si Boss Toyo nagsabi na about nga dito sa bangko. Alam nyo sa totoo lang, kahit sino pong negosyante, pero na lang pagka sobrang bilyonaryo mo siguro talaga na ikaw na yung nagpapautang sa bangko, yun, walang problema yun, parang Mala Mayweather, diba? Siya na yung talagang kusa niya nilalabas yung mga pera niya, at may mga pautang pa siya. So kumbaga hindi na talaga nauubusan. Pero yung mga katulad natin kumbaga hindi naman ganun kalaki talaga yung negosyo at hindi talaga ganun karami, kailangan talaga yan, bangko. He needed to give this negosyante kuno some kind of a lesson. Kasi si Boss Toyo ay legitimate na negosyante, mga kahombre. Totoo, oo. Pagka binulungan ng asawa, yun nga lang, nagiging monyo na rin si Boss Toyo. Pero otherwise, Boss Toyo is a real deal. Totoo pong negosyante. Okay? Yan ang hindi negosyante tulad dito, talaga. hindi ko na alam dito. And si Boss Toyo, I know na okay use siya sa mga empleyado niya. For sure, man. Sumagot pa po si Boss Barat. Boss Toyo, hindi malabo yan, boss. Dahil yan yung formula na ginagawa ko, tinuturo sa akin at nakikita ko na effective yung formula na yan. Kita nyo na mga kapengyo Ito nga yung napansin ko dito kay Boss Parak, Siya yung taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Pag nasita mo siya, talagang may bala siya sa'yo. Talagang paninindigan niya yun. Yung sinabi niya mga kapengyo. Kahit alam naman natin na talagang medyo sablay na. Ngayon, kung yung sinabi mo naman na para sa nagsisimula lang yan at hindi uubra sa mga malalaking negosyante na at nakikita mo na effective sa ginagawa nyo, goods yan. Pero I will stand pa din sa paniniwala ko na yan dahil ayan ang ginagawa ko at tanging sasabihin ko at ituturo ko dito dahil ayun nakikita ko na effective formula na nakikita ko. Hindi naman ako magtuturo ng bagay na hindi ko alam or hindi ko ginagawa at uulitin ko. Hindi malabo yan dahil ayan ang ginagawa ko ngayon. At yan ang ginawa mo at yan, hindi ka tuloy nakakabayad ng ayos sa mga empleyado mo. Okay lang. Nadali na naman siya ni Makagago rito, mga kapengyo.
3 points, puking na pasok mga kapengyo, no? Na kung saan ay sinasabi nga ni Paagago rito, ayan ang dahilan pala kung bakit hindi ka nakakabayad, no? Na maganda sa mga tauhan mo, na kung saan kinukuripot mo ito. Yung pala gusto mo lagi cash on hand, no? Kumbaga, sarili mo lang ang iniisip mo. Kumbaga, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ikaw, paninindigan mo kung ano yung tama para sa sarili mo. Na kung saan, isa ka pa namang motivational speaker na dapat kang tularan ng iba. Pero syempre, kung may makikita sa yung butas at may makikita sa yung mali, natural. Hindi magtitiwala sa mga sasabihin mo. Gaya na lang nito ngayon, nabubutasan ka ni Makagago, 'di ba? At yung mga ibang influencer pa, Nico David, no? So, syempre nakikita na nila yan unti-unti, no? Diyan na lumilitaw, no? Yung mga baho na tinatago nga neto ni Boss Parak. Na kung saan dapat Boss Parak, sinasagot mo talaga itong mga bagay na to, no? Kahit pa para sa'yo, maliit lang to, pero sa mga followers mo, malaki ang impact nito. Boss Barat, kasi Boss Parak pala po. Baka mamaya ang yung nakakatakot ko nito mga kapengyo, matuluyan na ng Boss Barat ito. Kumbaga, yun na talaga yung maging nickname niya sa mga tao. At yun ang tatatak, no? Alam niyo, sa totoo lang mga kapengyo, talagang dapat sinasagot to ni Boss Parak para at least mapakita niya na talagang legit siya at totoo siya, gaya ng sinabi nga niya kay Boss Toyo na I stand on my own. Kumbaga, talagang pangangatawanan ko to, no? Dapat ganun din yung ginagawa mo. Hindi yung magre-rebat ka kay Makagago na gagawin mong kengkoy, no? Yung mga inaantay ng tao sa'yo. Syempre, may mga taong bilib sa'yo na alam naman ng mga tao na sasagutin ni Boss Parak to kasi motivational speaker to, hindi papayag to na ginaganyan-ganyan lang siya. Tama po ba mga kapengyo? So yan mga kapengyo, kung gusto nyo mapanood yung full video nito, puntahan nyo na lang kay Makagago WhatsApp men. At syempre, comment nyo na rin down below kung ano yung mga opinion nyo para at least mabasa natin. Kung sa palagay nyo ba, tama yung sinasabi ni Boss Parak na dapat wag nang maglagay ng pera sa bangko at itabi na nga lang ito, or naniniwala naman kayo kay Boss Toyo na dapat, no, na itabi rin natin sa bangko ang pera natin para pag dumating ang panahon na nangailangan tayo, madali tayong arehan ng bangko. Comment nyo na lang down below lahat yan mga kapengyo at kitang tayo sa mga susunod kong reaction videos.